Si Steph Curry ang greatest shooter of all time sa NBA at ang player na bumago sa landscape ng basketball sa nakalipas na dekada. Kung dati pa na yung mga bakulaw na sentro ang focal point ng opensa, ngayon puro tirador na sa tres ang hanap ng teams dahil sa kanya. At hindi lang sa NBA naramdaman ang epekto niya dahil sa buong mundo, ang paghahari ni Curry sa 3-point area ang ngayong sinusubukang gayahin sa kahit na anong liga. And bukod sa talento at disiplina, ang kanyang amor at personalidad ang nakadagdag sa kasikatan ng kanyang karera. Pero gaano nga ba kagaling ang isang Steph Curry? At sapat na nga ba ang nagawa niya para makapasok sa top 5 all-time ng liga? Tara pag-usapan natin. The all-time three-point king of the NBA! Bata pa lang si Steph, NBA na talaga ang pangarap niyang matamasa. Pero kahit na may koneksyon na siya sa loob ng liga sa kanyang tatay na si Del, hindi pa rin naging madali ang paggawa ng sariling pangalan ni Curry noong una. Sa bawat kopo ng pinaglalaroan niya nung umpisa, siya ang pinakamaliit at patpating bata sa roster nila. Kahit nga mismo ang kanyang ama, nagkaroon ng duda kung kaya ba niyang maabot ang pangarap niya. Pero paunti-unti naman itong nagbago nang maipakita niya ang kanyang talento sa pagdadala ng bola. He may only be 5'6", pero ang kanyang ball handling ay hindi na comparable sa mga batang kasabayan niya. Ang kalibre, pang NBA na talaga. At sa kanyang stint din sa high school, unang lumabas ang matinik na shooting niya. Ang kanyang arsenal na ito ang nagbigay sa kanyang koponan ng 3 kampyonato at 3 playoff appearances. However, individually hindi pa rin naging matunog ang pangalan niya. Despite being the best shooter sa paaralan nila, he was ranked 300 sa US noong 2006. At kahit sa kolehiyo, nagpatuloy ang ganitong narrative hanggang matapos ang kanyang amateur na karera. Despite averaging 28.6 points, 5.6 assists, and 2.5 steals, and being the NCAA scoring leader at parte ng consensus first team All-American, marami pa ring doubters si Curry pagpasok ng 2009 NBA draft. Ang lack of size at strength ang pinakamalaking issue ng maraming scouts at NBA teams sa kanya. At marami sa kanila ang nakita si Steph bilang isang deadly shooting guard na natrap sa katawan ng isang point guard. At hindi sila naniniwalang kaya makipagsabayan ni Curry sa mas physical na mga gwardya sa liga. Kaya pagpatak ng NBA draft, umabot na ng 7 picks saka palang natawag ang pangalan niya. Para sa Golden State Warriors, dito nag-umpisa ang legasiya ni Steph Curry sa NBA. And as a rookie, nag-average siya ng 17.6 assists and 2 steals, finishing second sa Rookie of the Year voting behind Tyreke Evans. He was also top 10 sa porsyento at conversion sa tres, and scored 30 plus points ng 8 beses noong 2009, setting an NBA record for most 30-point games by a rookie since LeBron and Melo noong 2004. Sa sumunod na taong 2010, nag-improve ng kaunti ang kanyang numero, pero halatang hindi siya makabuelo playing alongside Monta Ellis na nag-average ng 20 attempts per game kumpara sa 14 ni Curry. Sa taong ito, however, si Steph ang nanguna sa efficiency sa free throw sa NBA with 93.5% shooting na hanggang ngayon ay franchise record ng Golden State. Pero towards the end of the season, nagkaroon ng ankle injury si Steph na alam nating magiging issue sa mga susunod na kabanata ng kanyang karera. Dahil nga sa injury na ito, 26 games lang ang nailaro niya noong 2011. Kaya na-validate ang sinasabi ng ibang manipis si Curry para maglaro sa NBA. At for some time, ganito rin ang naging paniniwala kahit na mismo ng sarili niyang koponan. Ready na nga dapat i-trade ng Warriors si Curry papuntang Bucks para kay Andrew Bogut. Kundi lang pinigilan ng doktor ng Milwaukee ang transaksyong yon, wala na sana sa Golden State si Steph ngayon. Ayon nga kasi sa doktor, hindi fair ang trade na yon dahil kasalukuyang may injury si Curry at lugi ang Milwaukee pag nagkataon. Kaya sa halip, si Monta Ellis na lang ang pinamalit nila kay Bogut. At sa panahong iyon, wala pa silang ideya. Pero ang desisyon na iyon ng doktor ng Bucks ang nagsalba sa prangkisa ng Warriors from trading away the all-time best player ng kanilang prangkisa. At 2012 matapos madraft ni Barnes at Green sa roster nila, dito nag-umpisang mabuo ang batang core ng Golden State Warriors. And alongside Klay Thompson, ang lineup na ito ang nagbigay ng winning mentality sa Warriors noon. They were never known to be a defensive team dati, pero iyon ang sinandala nila sa pang-apat na season ni Steph. Kaya for the first time since 2007, nakatungtong sila sa playoffs. At malaking parte dyan ang explosion ni Curry. He averaged 23 points and 7 assists per game, including ang 54-point game kontra sa Knicks sa Madison Square Garden. Nakagawa rin siya rito ng panibagong 3-point record with 272 3-point conversions. At hindi rin nalalayo ang numero ni Klay dito. Kaya nga dito na pinanganak ang bansag sa dalawang ito bilang ang Splash Brothers. Ang kompong ginawang exciting ang panonood ng NBA. Tulad ng sponsor ng ating video ngayon. Kumita habang nag-e-enjoy sa panonood ng basketball with 1xBet. Pwede kang tumaya rito sa mga paborito mong teams na sa tingin mong mananalo. At once tumama ang prediction mo, sigurado na rin ang iyong panalo. NBA, PBA, FIBA at iba pang liga sa mundo ay nandito. Huwag din problemahin kung paano mag-register, mag-cash in at mag-cash out dahil GCash lang ang kailangan mo. Kaya ano pang hinihintay nyo? I-click na ang link sa ibaba, mag-register na at maglaro. At gamitin na rin ang ating promo code para sa bonus sa inyong unang deposit up to 6,000 pesos.
Kaya pagpatak ng 2013 playoffs, nasilat nila ang Nuggets bago malaglag ng veteranong core ng San Antonio Spurs. 2014 din pinangunahan na naman ni Curry ang liga in 3-pointers made. He averaged 24 points and a career-high 8.5 assists per game. He also led the Warriors to a 51-31 finish sa regular season, which is their best finish since 1992. However, maaga silang nalaglag sa playoffs sa unang round pa lang kontra Clippers. Kaya matapos ito, nagkaroon ng malaking pagbabago sa management ng team. Pinalitan si Mark Jackson at pinaupo si Steve Kerr, ang naging mastermind at ulo ng dinastiyang nabuo ng Golden State Warriors. 2015 pa nga lang, naramdaman na ang pagbabago sa sistema ng team at kitang-kita yan sa stats pagkatapos ng season na iyon. Pinangunahan lang naman nila ang pace, points per game, field goal percentage, 3-point percentage at assist sa taong ito. At lahat ng yan nakatali sa pinakita ni Steph Curry. Nabasag muli niya kasi ang sarili niyang NBA record for most 3-pointers in a season with 286 conversions this time. At nagtapos ang regular season ng Warriors na may kartadang 67 wins and 15 losses. First time in franchise history. Kaya naman hinirang siyang MVP sa season na ito with 24 points, 7.7 assists and 2 steals per game. Sa playoffs naman, winalis nila ang Pelicans at madali lang na ipinagpag ang Memphis at Rockets para makatungtong sa NBA Finals for the first time since 1975. And dito, they came back from a 2-1 deficit para iuwi ang kampyonato against LeBron and Cleveland. Although si Iguodala ang tinanghal na Finals MVP dahil sa kanyang depensa kay LBJ, malaki pa rin ang naging ambag ni Curry with 26 points and 6 assists per game. 2016 din, hindi pa rin makasabay ang liga sa bilis ng pace na nilalaro ni Curry at ng Warriors. Dito nga rin naiposte nila Steph ang historic na 73-9 record nila, which is the best finish ng kahit na anong prangkisa sa kasaysayan ng NBA. Dito rin binasag ulit ni Curry ang kanyang record sa tres, making 402 3-pointers sa isang season. Grabe. He also became the scoring champion with 30 points per game sa taong ito, shooting 50% sa field, 45% sa tres, at 91% sa free throw line, na nagluklok sa kanyang pangalan bilang ang pang-pitong NBA player na maging parte ng 50-40-90 club. Sa taon ding ito, siya ang kauna-unahang manlalarong tinanghal na season MVP unanimously. Ibig sabihin lang, nagkasundo lahat ng parte ng deciding body at walang ni isang kumontra na si Curry ang pinakamahusay na manlalaro sa taong yon. And pagdating ng NBA Finals rematch nila kontra LeBron, maaga silang nakapagpundar ng kalamangan. They were up 3-1 after 4 games. Pero matapos ang serye ng kamalasan at nang maghalimaw si James at Kyrie, nabaligtad pa ng Cavs ang serye at pinauwing luha ng Golden State. Nasayang makasaysayang season para kay Curry na halatang may iniinda sa NBA Finals na ito. Ang pagkatalo rin ito ang naging dahilan bakit panandali ang ginawang katatawanan ang prangkisa ng Warriors noon. Nasabi kong panandalian lang dahil taong 2017 nang madagdag si Durant sa lineup ng GSW, alam ng lahat na sila na ulit ang favorites na magkampiyon sa season na iyon. Curry, Thompson, Durant, Iguodala at Green ba naman ang starting lineup mo eh? Wala talagang nakapigil sa kanila. Isang beses nga lang silang natalo sa playoffs para iuwi ang pangalawang singsing ni Curry. Although again, iba ang nanalo ng Finals MVP this time si KD, malaking piyesa pa rin si Steph sa panalong ito, averaging 28, 6 and 6 na may 66% true shooting clip. 2018 nagharap muli ang Warriors at Cavs sa Finals, pero sa pang-apat na installment ng bakbakang ito, nawalis ni Curry sila James 4 games to none with him averaging 27, 6 and 7. Kaya sa mga panahong ito, parang wala na talagang makakapigil sa Golden State. Pero taong 2019, nag-iba bigla ang timpla ng Warriors. Nagkaroon ng issue si KD at Green at naapektuhan ang chemistry ng team. And more bad news dahil sa taon ding ito, na-injure si Durant causing him to miss games. Pero even without KD, hindi iyon naging problema kay Steph dahil sa conference finals sa season na ito, nag-average lang naman siya ng 36, 8 and 7 para walisin ng Blazers. Pero pagdating ng NBA Finals, natuluyang mapunit ang Achilles tendon ni Durant nung Game 5 at napunit naman ang ACL ni Thompson nung Game 6. Kaya naiwang mag-isa si Curry para bitbitin ang kanyang kupunan. Pero without KD and Klay, kahit na ang 30 points per game ni Steph ay hindi naging sapat para sungkitin ang kanyang pang-apat na titulo sa NBA. 2020 naman was the worst season para sa Warriors. Umalis si Durant for Brooklyn, injured pa rin si Klay, at na-injure rin si Steph only playing 5 games sa taong iyon. And during his recovery, nagpalaki ng katawan si Curry at naging kapansin-pansin ang improvement niya pagtungtong ng 2021 season. Dahil hirap na ang depensang itulak at kaldagin siya, mas nadagdagan pa ang arsenal ni Steph na naging dahilan bakit napanalunan niya ang pangalawang scoring title niya sa taong ito with 32 points per game. 2022 naman was his worst shooting season. Unang beses sa kanyang karera na less than 40% ang efficiency niya sa tres. Pero hindi rin naman ito nagmatter dahil nakatungtong muli sila sa NBA Finals kontra Celtics. And against Boston, nag-average siya ng 31 points per game sa serye nila, including ang kanyang performance sa Game 4 scoring 43 points. Kaya nasungkit ni Curry ang pang-apat na singsing niya sa 14 na taon niya sa liga at ang kanyang kauna-unang Finals MVP award. Pero bukod sa mga karangalan na yan, mas hindi matatawaran ang naging epekto niya sa liga. Kaya ikaw, sa tingin mo, karapat-dapat na ba si Steph na matanghal bilang top 5 all-time ng liga?